Basta mga boss, panahon na naman ng eleksyon, barangay at SK election. Asahan na natin na magkakaroon ng mga checkpoint sa highway. Kapag nadadaan tayo sa checkpoint, ano ba ang dapat nating gawin? Sinasagawa yung checkpoint para mapanatiling maayos, payapa, tahimik ang isang lugar na pagdadaosan ng checkpoint. Ginagawa rin yan para maiwasan ang krimen o anti-criminality, para maging ligtas tayong lahat. So ngayong panahon ng eleksyon, mas mararagdagan pa yung mga checkpoint. Kasi maraming bawal ngayong eleksyon, lalong-lalo na yung pagdadala ng barel. So sa checkpoint, inisa-isa nila yung mga sasakyan, tinitignan. So ang nagkasagawa niya kadalasan ay mga pulis. Paano ba natin malalaman kung legit o tunay yung checkpoint na sinasagawa nila? Unang-una, ang checkpoint ay nakalagay sa isang maliwanag at maaliwalas na lugar. Sakali mang gabi magsagawa ng checkpoint, dapat merong ilaw din sa lugar na pinagdadausan ng checkpoint. Either nasa tapat sila ng poste na may ilaw, o meron sila mismong daladalang ilaw nila. Hindi yan nilalagay sa mga madidilim, sa liblib, at sa mga blind curbs kasi delikado. Pangalawa, may mga signages yan na magsasagawa sila ng checkpoint. Either COMELEC, PNP, HPG, or LTO. Nakalagay yung mga signage nila, mga karatula. Pangatlo, meron silang mga naka-standby na mobile patrol or mga marked vehicle na ginagamit nila. At naka-on yung mga blinkers para maging aware yung mga motorista na nagsasagawa sila ng checkpoint. Tapos ang mga nagsasagawa ng checkpoint ay naka-uniform. Kung pulis sila, naka-uniform sila pang pulis, o kung anumang ahensya sila, nabibilang. And then, higit sa lahat, yung mga nagsasagawa ng checkpoint ay magalang sa mga motorista. Hindi sila parang kung sino kung magsalita. So ano bang dapat natin gawin o dapat nating tandaan kapag madadaan tayo sa checkpoint? Una, kapag alam mong kaparating ka na sa checkpoint, pag-minor ka na, magbagal ka na. Then kapag nasa mismong checkpoint ka na, huminto ka, tumabi ka sa daan, sa gilid, at magbigay galang ka sa mga pulis o sino man yung nasa checkpoint. Tapos pwede mong alisin yung helmet mo, then patayin mo yung motor mo. Some cases hindi na pinapaalis yung helmet, so pinapapatay na lang yung makina ng motor or ng motor. And then ibigay mo kung ano man yung hinihingi nila, like ORCR at yung lisensya mo. Make sure na hindi yan expired, kasi additional violation yan kung sakaling makita na expired yung ORCR mo o yung lisensya mo. Then hintayin mong matapos ang pag-inspect nila sa mga papel na dala mo bago ka umalis. Huwag kang basta-basta na lang aalis na hindi pa nila natatapos ma-inspect yung mga papel mo. Kasi baka habulin ka, sabihin tumatakas ka, baka mapaghinalaan kang may gagawing masama, mapahamak pa pa. Then kapag okay na, binalik na sa yung papel mo, yung lisensya mo, at sinabihan ka ng pwede nang umalis, huwag mo rin kakalimutan magpasalamat sa kanila bilang tanda ng paggalang din. Tandaan lang, kung sakali mang nagkaroon ka ng violation, bawa nakita nila, pasuloy lisensya mo o rehistro mo,
dapat tiketan ka na nila dun sa mismong checkpoint. Huwag kang papayag na dadahin ka nila sa presinto, sa ibang lugar para doon tiketan. Kung saan ka nahuli, doon ka dapat tiketan. Kung sakali man na kailangan i-impound yung motor mo, huwag kakalimutang alamin yung pangalan ng officer na nanghuli sa'yo, kung saan impounding area dadaling yung sasakyan mo o yung motor mo, at yung plate number ng sasakyan nila. So, generally, kung wala kang ginagawang masama, kumpleto ka sa papel, lisensya, wala ka naman dapat ikatakot sa checkpoint. Dapat pa nga tayo magpasalamat dahil kapag may checkpoint, nagiging maayos yung daling ng traffic, nagiging maayos ang isang lugar, naiiwasan ng krimen, naiiwasan ng magkaroon ng aberya, at napapanatili nila tayong ligtas. So, yun lang mga boss. Sana makatulong ako sa inyo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago pa lang sa channel, please like, share, and subscribe. And pa-click po yung bell para ma-notify kayo sa ating next video. Maraming salamat. Ingat po tayo palagi. See you next time.